Google Sheets, function na mapapabilib si Bossing. Tara, ituro ko sa'yo. Akalam, gusto nyo rin ba ng basic data entry pero sa Google Sheets naman? Yung tipong mag-input ka ng document, lagay ka ng name, Alice Guo na nakatakas na, hanap ka ng birthday, tapos lagay ka ng 15. Kapag clinic mo tong add, magdadump siya dito sa data natin na sheets. Ayan no, nakita nyo? Kung sakasakali naman gusto mo i-search yung data na yon, ayan, click mo lang search, input mo yung document number, tapos kung sakasakali gusto mo i-update yung age niya, gawin natin 25, click mo yung update. May magpa-pop up dyan na notification or yung pop-up box na na-update na. Kapag clinic natin tong data, ayan, updated na. Kung gusto mo baguhin yung birthday, gawin natin 15, click mo ulit yung update. Ayan, updated na. Kapag clinic natin yung data, nag-update na rin. Kung sakasakali gusto mo yung data na yan, i-delete na natin. Ayan, click mo lang yung delete. Tapos, ayan, deleted na rin yan pati doon sa data natin. Siya nga pala mga kaalam, 1 minute and 30 seconds lang ito. I-click mo na lang yung watch video para tuloy-tuloy yung tutorials natin. So, first dito, ituro ko na sa inyo kung paano nga ba iyon. Ito, gumawa lang ako ng document number, name, birthday, age, tapos nag-insert ako ng mga drawing yan. So, paano ko ginawa yan? Nag-insert ako ng drawing. Tapos, clinic ko ito. Shapes yung ginamit ko. Pili ka na lang dyan kung ano yung nais mo. Ayan, tapos nag-draw ako dyan. Pinangalanan ko yon. So, dito, ito, test. Tapos, pili ka ng kulay na gusto mo. Ganyan yung ginawa ko sa ating example dyan. O, yan. So, dinrag ko na lang yan. Nasa sa inyo naman kung ano yung gusto nyo. I-clear ko muna ito. Tapos, dito sa data, naglagay lang din ako kung ano yung nandito sa input code para dyan mag-dump. Sa extension, clinic ko lang tong app script. Tapos dito may bibigay ako sa comment section. Ilagay nyo lang. Click nyo tong script. Tapos, ito i-delete nyo yung nandyan. I-paste nyo yung lalagay ko nga sa, gaya na sabi ko sa comment section. I-paste nyo dito. Then, i-click nyo tong run. So, una dyan, magkaka-error pa yan na ganyan. Re-run nyo ulit. Ayan, execute started then hanggang mag-complete. Tapos, punta ka na dito. Sa clear, may a-assign ka. I-left click mo lang, assign mo dito, type mo. Kasi itong ilalagay natin dito based to dun sa script natin. O, clear data, assign ka ulit para dito sa input mo tong add data. Dito naman sa update, left click mo ulit yung ating shapes, then update, add update, then assign ka ulit ng script. Input mo ulit dito, search data. Sa delete naman, ganun lang din. Assign script, add, ayan, delete data natin. So, dito, meron on assign na natin yung mga shapes natin. Once na nag-input tayo dito ng document number 1, 2, 3, lagay ako dito ng JM, birthday, kung makita nyo may naka-date picker to. So, dito, paano ko ginawa yung data, tapos data validation. Yung drop down na yan, ginawa kong is valid date. Then, click OK para mamili na lang ako ng date dito. Hindi na ako mahirapan mag-type. Tapos, sa age, input ako dito. For example, 58. Then, lagay na ako dito ng add. I-add ko na siya. So, once na in-add ko yan, mapupunta yan, mag-dump yan sa data natin. Ayan na siya. O, kung gusto ko palitan, sige, i-search ko muna yung document number. 1, 2, 3. Tapos, search ko. Click ko tong button na to. Okay? So, once na sinearch ko yan, ayan na, magre-reflect dyan sa data entry natin. Tsaka mo baguhin. Gawin mong 29, then click mo update. So, meron yung pop-up box na na-update mo na yan. Ayan. So, 29, age 29. Kung gusto mo naman yung date, ganun, gaya rin ng kaninang sample natin. Baguhin mo, update, then ayan siya. Tapos, next natin, kung gusto mo ng masabing delete na natin yan, click mo lang delete. Kung sakasakali hindi mo na kailangan siya, so yan, pop up, delete, deleted na daw. So, ganun lang siya ka-basic. I hope nakatulong sa'yo yung technique na to.